Ngayon po ay pag-uusapan natin ang kalusugan ng pag-iisip para sa mga bagong dating na kabataan. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula. She is a registered provincial psychologist. Dinisenyo po ito ni Kabita, our program coordinator, at hinahatid po ito ni Adamela. Ako po ay isang Filipino community educator. Si Dr. Polly Shaula po ay isang registered psychologist sa Alberta at nakatapos po siya ng Doctorate of Clinical Psychology mula sa University of New Delhi noong 2011. Ano ba po ang mga hamon sa kalusugan ng pag-iisip na hinaharap ng mga bagong dating na kabataan? Ang mga examples po ay cultural displacement, mga hadlang sa wika, trauma at PTSD, social isolation, pang-akademikong presyon, intergenerational conflicts, at mga pang-ekonomiyang stress. Mahalaga po ang maagang pamamagitan dahil po sa ilang kadahilanan. Ang pag-iwas sa pangmatagalang issue, pagpapabuti ng mga resulta sa akademiko at panlipunan, pagtataguyod ng katatagan ng kabataan, pagpapatibay ng integrasyon, at pagpabawas ng family strain. Ito rin po ay nagdudulot ng cultural sensitivity, maagang pagkilala at pag-iwas, mga pansuportang kapaligiran sa pag-aaral, pagpapadali ng social integration, pagpapalakas ng family dynamics, at pagbuo ng patakaran at programa. Bawat taon, tinatanggap ng Canada ang isang malaking bilang ng mga bagong dating at malaking bahagi nito ang mga kabataan. Sa nakalipas na taon, ang bilang ng mga bagong dating na kabataan ay patuloy na tumataas, na sumasailalim sa mga trend ng pandaigdigang migration at ang pangako ng Canada sa imigrasyon. Importante po na meron tayong mga proactive approaches para magbigay ng epektibong suporta sa mga kabataan upang sila'y magtagumpay dito sa Canada. Mga natatanging hamon na hinaharap ng mga bagong dating na kabataan: pagsasaayos ng kultura, pakikibaka sa pag-aangkop ng bagong kultura, culture shock, mga kaugalian at tradisyon, mga pamantayang panlipunan, mga hadlang sa wika, mga kahirapan sa komunikasyon, limitadong kahusayan sa wika, epekto sa social integration, mga hamon sa akademiko o pag-aaral, mga hamon sa pang-edukasyong pag-aaral ng mga bagong mga sistemang pang-edukasyon, tulad po ng mga iba't ibang pamamaraang pang-edukasyon, mga paraan ng pagmamarka dito sa Canada, pagsasaayos ng kultura ng paaralan, social isolation, mga hamonan sa pakikipagkaibigan, feeling like an outsider, epekto po sa mental health. Ang mga issue sa kalusugan ng pag-iisip: trauma sa migration, dahil po sa digmaan at armadong salungatan, pampulitikong pag-uusig, karahasan sa tahanan, pagkawala at pag-alis, pagkawala ng tahanan sa pag-aari at paghihiwalay sa mga mahal sa buhay, paghihiwalay sa pamilya o kaibigan, meron pong emosyonal na pag-iiwan sa mga mahal sa buhay, pagkabalisa sa paghihiwalay, kalungkutan sa pagkawala, mga hamon ng muling pagbuo ng mga social networks, nahihirapan gumawa ng mga bagong koneksyon, at epekto sa pagkakalanlan at pag-aari. Kahirapang pangkabuhayan, katitagan ng pinansyal sa bagong bansa, kahirapan at limitado mapagkukunan ng pera, pagdiin sa mga bata na mag-ambag, may epekto rin po sa mental health, tulad po ng stress at pagkabalisa, mga hadlang sa pag-access sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip, diskriminasyon at rahisismo, mga karanasan ng prejudice sa bagong komunidad, diskriminasyon sa lahi at etniko, bullying at social exclusion, internalized na racismo at mga issue sa pagkakakilanlan, nakikibaka sa pagkakakilanlan, at mga iba pang epekto sa mental health. Ang epekto ng family dynamics sa mga bagong dating na bata at kabataan. Minsan po nagkakaroon ng tinatawag na intergenerational conflicts o mga pagkakaiba-iba sa cultural values,
Meron rin po mga pagbabago sa mga tungkulin sa pamilya, mga pagbabago po sa family dynamics, may hierarchy ng pamilya at paggawa ng desisyon, paglipat ng otoridad, mga hamon sa otoridad ng magulang, at kalusugan ng pag-iisip ng magulang. Epekto ng stress ng magulang at mga issue sa kalusugan ng pag-iisip, stress at ng migration, paghahatid ng pagkabalisa, epekto sa kasanayan ng pagiging magulang. Minsan rin po nagkakaroon ng intergenerational transmission ng trauma, tulad po ng vicarious trauma, pagkakasira ng family support system. Ang mga hamon naman po sa social integration para sa mga bagong dating ng kabataan. Sila po ay minsan nahihirapan makipagkaibigan dahil po may mga hadlang sa kultura, may hadlang sa wika, at may epekto po ito sa mental health nila. Minsan sila ay nalulungkot at nababawasan ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Peer pressure, pagpilit na sumunod sa mga bagong pamantayan sa lipunan, cultural adaptation para sa authenticity, takot na tanggihan ng kanilang mga kaibigan, pakikipag-ugnayan sa mga negatibong gawi, pangmatagalang kahinatnan tulad ng panloob na salungatan, at pagkapagod ng relasyon. Sila po ay nahihirapan rin minsan magpanatili ng cultural identity. Ang pagbalanse po ng cultural retention na may integration. Cultural identity versus assimilation, dualidad ng kultura, at mga hamon ng pagpapanatili ng kultura, at pagsuporta sa pagsama-sama ng kultura. Ito naman po ang mga epekto ng mga issues sa kalusugan ng pag-iisip sa mga bagong dating ng kabataan. Post-traumatic stress disorder, mga kahirapan sa konsentrasyon sa pag-aaral, bumababa po ang mga grades o marka sa eskwelahan, minsan nagkakaroon ng nakakagambalang pag-uugali, nagkakaroon ng dropout po sa paaralan, merong mga issues sa pakikilahok, meron minsan mga issues na tinatawag natin na perfectionism, minsan naman po ay nagkakaroon ng depression dahil po sa negatibong pag-iisip at cognitive slowdown. Epekto po sa mga ugnayang panlipunan tulad po ng post-traumatic stress disorder, social withdrawal, hirap po magtiwala sa iba, paggamit po ng sangkap dahil po sa impluwensya ng mga kaibigan, gumuguho ang kanilang pagtiwala sa sarili, magkakaroon po ng panlipunang stigma. Importante rin po na pagbalansehin ng cultural retention at integration, at minsan nagkakaroon po ng mga hamon sa pagpapanatili ng kultura, tulad po ng pagkawala ng wika at tradisyon, salungutan sa kultura, kaya po importante po ang isang inklusibong kapaligiran. Mga sistema ng suporta po para sa mga bagong dating na kabataan. Importante po na pinagsama-sama po ang tungkulin ng pamilya, suporta ng komunidad, at ang mga tungkulin ng paaralan. Access sa mental health services para sa mga bagong dating na kabataan. Importante po na ang pag-access ng serbisyo o kalusugan ng pag-iisip ay mahalaga para sa kapakanan ng mga bagong dating na kabataan. Ngunit ang iba't ibang mga hadlang ay maaaring makahadlang sa kanila para makatanggap ng suporta na kailangan po nila. Tulad po ng stigma, kakulangan ng serbisyong sensitibo sa kultura, mga pinansyal na hadlang, mga salik na proteksyon tulad ng suporta sa komunidad, at mga estratehiya sa katatagan. Ano po ang mga pangkahalatang ideya o mga tools sa papagkukunan natin ng tulong? Ang mga helplines, tulad po mga online platforms tulad po ng Mindshift at Anxiety Canada, at mga local na organization. Marami po mga local na organisasyon na nagbibigay ng espesyal na suporta para po sa mga bagong dating na pamilya, kabilang ang mga serbisyo sa pagpapayo at mga grupo ng suporta. Kaya po kailangan i-maximize po natin ang paggamit sa mga available resources natin po sa community. Ang mga referral sa paaralan. Ang mga paaralan po ay maaaring maging isang pangunahing access point para sa pagkukunan ng kalusugan ng pag-iisip. Ang mga tagapayo at psychologist ng paaralan ay maaari po magbigay ng mga referral sa mga panlabas na serbisyo, gayon din ang direktang access sa mga programa sa kalusugan ng isip na nakabatay sa paaralan. Mga referral po sa komunidad,
Ang mga organization ng komunidad at mga ahensya ng settlement ay maaaring makatulong sa pamilya na mag-navigate sa sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng isip at ikonekta sila sa mga naangkop na serbisyo. Mga online na direktoryo po tulad ng 211 sa Canada ay nagbibigay po ng comprehensive na listahan ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Meron rin po tayong suporta sa kultura at wika. Marami po mapagkukunan na nag-aalok ng mga serbisyo ukol po dito. Kaya po gamitin po natin ang mga community resources na available po sa atin. Importante po na mga tools na ginagamit natin ay sensitibo sa kultura upang maging epektibo. Ang mga halimbawa po na mapagkukunang sensitibo sa kultura yung mga multilingual na website at apps tulad po ng Center for Addiction and Mental Health, mga programang may kaugnayan sa kultura tulad po ng Immigrant at Refugee Mental Health Project, at mga inisyatiba na pinamumunuan ng komunidad. Konklusyon. Hindi natatapos ang pagtatanghal na ito, mahalagang pag-isipan ng mga pangunahing punto na ating pong tinalakay ngayon. Importante po na ilapat ang ating kaalaman. Iniikayat po namin kayo na ang kaalaman na iyong naitamo ngayon ay ilapat ito sa iyong trabaho sa mga bagong dating na kabataan. Tagataguyod tayo para sa mas mabuting suporta sa mga kabataan. Ang pagtataguyod ay mahalaga para sa paglikha ng mga sistematikong pagbabago. Isulong po natin ang pakikipagtulungan. Itaguyod ang pakikipagtulungan sa pagitan ng paaralan, pamilya, at komunidad. Maraming salamat po. Kung kailangan nyo po ng tulong o kung ikaw o isang tao na kilala nyo po ay nasa agarang panganib at nangangailangan ng agarang suporta, tumawag po ng 911. At kung ikaw ay isang taong kilala mo ay nag-iisip na subukang magpakamatay, kailangan po tayo ay tumawag sa 988 para po sa suporta. Ito po ang mga gamit natin na tulong. Pwede po tayong tumawag sa 988 o Suicide Crisis Helpline, Talk Suicide Canada, 211 Alberta, Counseling Alberta, Alberta Mental Health Line, Virtual Opioid Dependency Program, Alberta Addiction Healthline, Kids Health Phone Line, Kickstand Connect, at HealthLink. Para po sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari pong mag-email sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Again, mga libreng serbisyo po sa pagpapayo, mangyari pong mag-email sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at sana po ay may natutunan po tayo ngayon.